Good day everyone. I am Siti Sharmay Gimba. So, iko-continue ko po yung report ni Ms. Santinia. What is retraction? Ang retraction is ang other term of cancel. So, nag-retract si Rizal na lahat ng kanyang sinabi sa mga Kastila at Amerikano ay binabawi na niya. Later, malalaman natin kung ano yung ginawa niyang retraction and kung bakit niya ito ginawa. Ito yung nilalaman ng retraction ni Rizal bago siya mamatay. Bakit nag-retract si Rizal? So, the reason kung bakit nag-retract daw si Rizal is para mapakasalan niya yung asawa niya, which is si Josephine Bracken. Dahil nga sa hindi siya pinapayagan ng church na ikasal sila kung hindi siya nag-retract or hindi niya binawi yung mga sinulat niya against sa mga Kastila, Legium Noli and El Filibusterismo. The retraction is real or not? May mga ibang study kasi na sinasabing hindi raw totoo ang retraction ni Rizal. So, bakit nila nasabi yun? Kasi wala talagang napakita na hard copy ng letter mismo ni Rizal. Like, soft copy lang ito. And madali lang din daw gayahin yung signature ni Rizal. Kasi sa panahon noon is napakatalino nga talaga ng mga Kastila kaya hindi impossible na gayahin nila talaga yun. Pero kung titignan natin, 'di ba? After ng retraction niya is pinakasalan niya si Josephine Bracken. The question dito is, hindi niya magpapakasalan si Josephine Bracken kung hindi siya nag-retract since hindi nga papayag yung simbahan. Pero may mga some study naman na sinasabing hindi raw totoo na napakasalan ni Rizal si Josephine sa church. So, nakakalito kasi iba't iba yung mga kanilang opinion. Rizal retraction does not affect his character as a hero. So, kahit binawin niya raw yung mga sinabi niya against sa mga Kastila is hindi pa rin hindi pa rin naging hadlang para hindi siya maging bayani. Dahil nga raw super laki na naging impact ng kanyang mga works like yung Noli and yung El Filibusterismo. Kasi 'di ba? Dahil doon is nakalaya tayo sa mga kamay ng mga Kastila. Para sa mga pare noon is kasalanan ang ginawa ni Rizal sa pagsiwalat sa mga ginawa ng mga pare sa mga Pilipino. Noon kasi is pag against ka sa mga sinasabi ng pare is tatawagin ka nilang erehe. So, ang meaning ng erehe is salot sa lipunan. Kung papanoorin natin yung mga video like yung Noli or babasahin natin is some of part of Noli is about talaga kay Rizal since nung sinulat niya yung works niyang Noli and Elfie is nagalit sa kanya ang mga pare. In other hand naman is still namatay pa rin si Rizal na Katolik. 6 a.m. is nag-start na sila maglakad. So, habang naglalakad sila Rizal is may kasama siyang dalawang pare which is si March and si Villa Clara. So, si Rizal is nasa gilid lang siya habang may pali sa likod which is sa kamay niya. He was dressed immediately in black with black suit, black necktie, black hat, black shoes, and white vest. Tapos, yung dalawang arms niya is nakatali sa likod from elbow to elbow. So, kung iisipin mo kung gaano kahigpit yun from siko to siko and ang daming nanonood sa paglalakad nila from Death March papuntang Bagumbayan. So, parang nakakasad naman yung moment na yun. And dumaan din sila sa harap ng Ateneo. Sabi niya sa father is, "It that Ateneo, father?" Sabi naman ng father is, "Yes." Then, nakikita na nila yung mga iba't ibang lugar at that time. And nakarating na sila doon sa Bagumbayan and may parang stopover doon kung saan doon lang pwede ang mga tao manood sa kanya. Then after that, pinapunta na siya doon sa pwesto niya kung saan nga siya babarilan and sa mismong park yun. After niyang ipunta doon sa pwesto kung saan nga siya bibitayin is nagpaalam na siya sa dalawang kasama niyang pare which is si March and si
Villa Clara at yung naging lawyer niya kahit daw nakatalo yung siko niya is napakahigpit pa rin nung pag-farewell sa kanila. And yung isang pare doon is nag-offer siya kay Rizal na ikis niya sa forehead si Rizal before na bitayin si Rizal. And then, nag-request siya sa commander ng fire na kung pwedeng nakaharap siya pag binaril. Kaya lang nasa sentensya sa kanya is nakatalikod siya pag babarilin nga siya. Kaya kung makikita natin sa mga video, like sa mga movies, may binaril siyang nakatalikod is humarap pa rin siya. And ang point niya is ayaw niyang talikuran ang mga tao. Kaya gusto niyang nakaharap pag binaril nga siya. Then, chinek ng isang doktor si Rizal yung pulso niya kung kinakabahan ba ito or what. Then, yung pagka-check niya is, yung pulso na Rizal is normal lang, like hindi siya kinakabahan. So, sabi ng mga doktor is, handa na siyang mamatay, ganun. Like, wala agad siyang nararamdaman na kaba, normal lang daw yung pulso niya. Sinigaw yung fire in other term is, fuego, sunod-sunod lang narinig yung gunshot. 7 a.m., 7:03 a.m. mismo namatay si Rizal. And nung namatay nga si Rizal is, nagdiwang pa ang mga officials like pare, Spanish, and ganun sila kasaya. And sumigaw pa sila ng Viva España or Long Live España. Before pa mamatay si Rizal is, may naisulat pa siyang uh, last farewell. Nung inisulat niya ito is December 29 before siya bibitayin. So, isinulat niya ngayon yung farewell and then bukas is bibitayin na siya. So, yung farewell na poem na yun is wala siyang title and nilagyan ng mga study ng title. So, sila yung nagpamagat na last farewell. My last farewell express his love and dedication for his homeland of the Philippines. He is willing to sacrifice his own life to help achieve of freedom and liberty for his country. So, si Rizal is, grabe yung sinacrifice niya. Mismong buhay niya, nisacrifice niya para sa kalayaan natin. Kasi, because of his work is, namatay nga siya. Nabitay nga siya because of his work. Kasi nung nag-boom talaga yung work niya, yung Noli, na naisiwalat niya yung mga ginagawa ng fraile sa atin and yung mga official is grabe yung pag-under sa mga Pilipino. Ano nga ba ang nangyari sa bangkay ni Rizal? Bago barilin si Rizal ay pumayag ang Guardia Sibil na hayaan na ang ina niya ang mag-alaga sa labi niya. Pero hindi sinunod ng official yon. Imbes, nilagay nila ang bangkay ni Rizal sa isang funeral couch then nilibing nila sa luma at hindi na ginagamit ng parte ng semeteryo sa may pako. Ang kapatid ni Rizal na si Narcisa S. pumunta siya sa lahat ng sementeryo sa may Manila para hanapin ang bangkay ni Rizal pero hindi niya ito mahanap. Nung pauwi na siya napansin niya na bukas na tarangkaran sa may pako tapos napansin niyang may bagong libing doon at nakita niya ang mga gwardiya sibil tapos nagtago siya doon. Nakita niya yung mga gwardiya sibil na nakatayo. So, naisip niya na sign na yon baka nandun si Rizal. So, baka yung nandun ang katawan ni Rizal. Then, nung umalis na ang mga tao, lumapit siya sa sementeryo and may inutusan siya para hukayin yung labi ni Rizal. Tapos, after that nilagyan niya yon ng RPJ, which is means Rizal Potasio Jose para hindi ito mahalata. 1998 pinayagan na rin silang kukain ang bangkay ni Rizal. And napansin nilang wala itong kabaong. And nakilala lang nila yung labi ni Rizal based sa sapatos na suot niya. And after that dinala nila ang labi ni Rizal sa bahay ni Narcisa sa may Binondo. And hinugasan niya ito, tapos nilagay niya sa may urn. Tapos yung urn isa siyang
palayok, parang palayok siya ngayon. Then, later on, nalipat ang katawan ni Rizal from Binondo to Intramuros, kung saan nakadisplay para sa mga publiko. Noong 1912, nilagay ang buto ni Rizal para sa monumento niya. And then, sa wakas, nabigyan na rin siya ng maayos na libing. Makaraan ang isa pang taon na ilantad ang monumento ni Rizal sa Lucena na nakikita na natin ngayon.